Ano ba yang amoy na yan? Parang amoy ng murang karinderya. Alisin mo yan sa harap ko, Lira. Nakakawala ng gana. Ang bawat salita ni Tita Imelda ay parang mga bubog ng yelo na tumusok sa aking pandinig. Nakatayo ako sa bukana ng malawak na dining hall, bit-bit ang isang malaking porselana na mangkok ng sinigang na baka. Ang paborito ni Papa. Ang usok mula sa mainit na sabaw ay umakyat sa hangin, dala ang pinaghalong asim ng sampalok at samyo ng mga gulay na pinili ko pa kaninang umaga sa palengke. Ginamit ko ang huling natitira sa maliit na perang iniabot sa akin para sa isang linggo, tinitiyak na ang bawat sahog ay sariwa, na ang lambot ng karne ay nasa tamang-tama, lahat para sa kanya. Para kay Papa. Sa isang iglap, ang mabangong amoy na iyon ay tila naging isang kasalanan. Yak, Lira, seriously? Kadiri naman yan? Dinig kong sabi ng kapatid kong si Clarice, sabay takip ng kanyang ilong gamit ang isang porselanang kamay. We have guests coming later. The whole house will stink like your cheap cooking. Bago pa man ako makakilos, sinadya niyang ihawi ang kanyang kamay sa ere, at sa isang mabilis na kilos, tinabig niya ang gilid ng mangkok na hawak ko. Ang init ay isang nakapapasong halik sa aking balat. Ang kumukulong sabaw ay tumapon sa aking braso at kamay, at ang sakit ay tila isang kidlat na gumuhit sa aking buong katawan. Ang mabigat na mangkok ay dumulas mula sa aking mga daliri. Hindi ito gumawa ng malakas na tunog ng pagkabasag, ngunit isang mabigat at mapurol na kalabog ang umalingaw-ngaw sa mamahaling sahig na gawa sa narra, kasabay ng pagkalat ng mainit na sabaw, mga piraso ng karne at gulay. Isang obra na pinaghirapan ko. Ngayon ay isa na lamang mantsa sa sahig na kailangan kong linisin. Ngunit hindi ang paso sa aking kamay o ang nasayang na pagkain ang siyang pinakamasakit. Ito ay ang tingin ni Papa. Mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa, tumingin siya sa akin. Walang bakas ng pag-aalala. Walang bahid ng awa. Tanging pagkainis. Lira, tignan mo ang ginawa mo! Ang boses niya ay malamig at matalim. Hindi ka na natutong mag-ingat. Linisin mo yan! Agad! Ang bawat salita ay isang sampal sa aking kaluluwa, mas masakit pa kaysa sa kumukulong sabaw. Hindi niya tinanong kung nasaktan ako. Hindi niya tiningnan ang namumula kong balat. Ang tanging nakita niya ay ang dumi sa kanyang perpektong sahig. Tumango lang ako, hindi magawang magsalita. Ang lalamunan ko ay tila sinakal. Habang yumuyuko ako para pulutin ang mga piraso ng gulay, ang tanong na matagal ko nang itinatago sa aking dibdib ay muling umalingaw-ngaw sa aking isipan. Paulit-ulit, na parang isang basag na plaka. Kailan kaya darating ang araw na ang anino ay mapapagod na lang sa paghabol sa liwanag na hinding-hindi naman para sa kanya? Dahan-dahan kong nilinis ang bawat bakas ng aking pagkakamali, habang ang kanilang mga halakhak at usapan ay nagpatuloy na parang walang nangyari. Sa malaking mansyon na ito, sa gitna ng pamilyang ito, ako ay isang multo. Isang multo na marunong magluto at maglinis. Tumakas ako patungo sa kusina, ang tanging lugar sa bahay na ito kung saan malaya akong huminga. Doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lumang bumbilya, pinakawalan ko ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Binuksan ko ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa aking nasaktang kamay. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nag-aalab sa aking puso. Apo! Isang mainit at magaspang na kamay ang marahang humawak sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon. Alam ko ang amoy ng kamay na iyon. Amoy ng langis at lumang papel. Ang amoy ng kaisa-isang tao sa mundong ito na nakakakita sa akin. Lolo Benito! Bulong ko, habang ang aking mga luha ay lalong bumuhos. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang aking kamay,
mula sa agos ng tubig at maingat na pinunasan gamit ang isang malinis na basahan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na lata ng gamot para sa paso. Dahan-dahan niyang ipinahid ang malamig na pamahid sa aking namumulang balat at ang bawat haplos niya ay tila nagpapagaling hindi lamang sa aking balat kundi pati na rin sa aking kaluluwa. Ang kanyang mga daliring kulubot at magaspang dahil sa trabaho ay mas may lambing pa kaysa sa lahat ng mamahaling bagay sa bahay na ito. "Huwag kang mag-alala, apo," sa wakas ay sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Nakikita kita." Ang tatlong salitang iyon ang aking naging kanlungan. Sa mundong puno ng mga taong tumitingin sa akin pero hindi ako nakikita, ang mga mata ni Lolo ang aking tahanan. Nang gabing iyon, matapos kong siguraduhin na mahimbing na ang tulog ni Lolo, umupo ako sa maliit na upuan sa aking silid sa atik. Sa liwanag ng isang maliit na lampara, tinatahi ko ang natanggal na butones sa kanyang paboritong polo. Ito ang aking paraan ng pasasalamat, isang maliit na ganti sa kanyang walang katapusang kabutihan. Habang tinutusok ng karayom ang tela, ang katahimikan ng gabi ay biglang binasag ng pagtunog ng aking lumang telepono. Isang numero na hindi pamilyar ang lumitaw sa screen. Nag-aalangan man ay sinagot ko ito. Isang boses na walang emosyon, malamig at propesyonal, ang nagsalita mula sa kabilang linya, nagtatanong kung ako ba si Lyra Dominguez. Nang ako'y sumagot, ang mga sumunod niyang sinabi ang siyang tuluyang gumuho sa aking mundo. Si Benito Dominguez, isinugod sa ospital. Atake sa puso, kritikal. Ang telepono ay dumulas mula sa nanginginig kong kamay. Nag-iwan ito ng isang mapurol na tunog nang bumagsak sa sahig na gawa sa kahoy. Ang karayom ay nahulog mula sa aking mga daliri. Ang polo ni Lolo ay nahulog sa aking kandungan. Ako'y nanatiling nakaupo doon, nakatingin sa kawalan, hindi makagalaw. Ang tanging tunog na naririnig ko ay ang malakas na kabog ng aking sariling puso. Isang kabog na puno ng takot. Ang aking tahanan, ang aking kanlungan, ang aking lolo, ay unti-unting nawawala sa akin. Ang pasilyo ng ospital ay malamig at walang katapusan. Ang bawat hakbang ko ay isang pakikipag-unahan sa oras. Ang aking paghinga ay tila mga punyal sa aking lalamunan. Ang matinis at nagmamadaling tunog ng heart monitor mula sa silid sa dulo ng pasilyo ay isang musikang puno ng lagim, at sa bawat pagkabog nito, ang puso ko ay lalong sinasakal. Pagpasok ko sa pinto, ang mundo ko ay lumiit sa isang maliit na kama. Doon nakahiga si Lolo Benito. Ang kanyang balat ay kasing putla ng kumot na nakabalot sa kanya. At ang kanyang malakas na mga kamay na dati humahaplos sa aking buhok ay ngayon ay walang lakas na nakapatong sa kanyang dibdib. Isang doktor at 2 nurse ang kumikilos sa paligid niya. Ngunit ang kanilang mga mukha ay nagsasabi ng isang kwentong ayaw kong marinig. "Lolo!" Humikbi ako at lumapit sa tabi niya. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig, napakalamig. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng paghihirap, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinubukan niyang magsalita, ngunit tanging isang mahinang ungol ang lumabas. Ginamit niya ang kanyang huling lakas para ituro ang isang lumang baul na bakal sa ilalim ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay nangusap sa akin, isang habilin na walang salita. Tumango ako, habang ang mga luha ay bumabagsak na parang ulan sa aming magkahawak na kamay. Pinangako ko sa kanya, sa aking sarili, na iingatan ko ito. Ang kanyang mga mata ay marahang pumikit, at ang mahinang ngiti ay nanatili sa kanyang mga labi.
At pagkatapos, ang dating mabilis at nakakabahalang tunog mula sa makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso ay naging isang mahaba at walang katapusang linya. Ang tunog ng katahimikan. Ang tunog ng pagwawakas. Ang aking lolo Benito, ang aking tahanan, ay wala na. Maya-maya pa ay dumating sina Papa at Tita Imelda. Ang kanilang mga mamahaling damit ay tila isang insulto sa kabanalan ng sandaling iyon. Hindi luha ang dala nila, kundi ang amoy ng pabango at pagkainis. "Hay! Salamat at nakaabot pa kami," sabi ni Tita Imelda. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa higaan, kundi sa mga aparato sa paligid. "Magkano lahat ang aabutin nito, Ramon? Sana ay may disenteng insurance man lang ang tatay mo." Si Papa ay tumingin lamang sa akin. Ang aking pag-iyak ay tila isang panggulo sa kanyang paningin. "Umuwi ka na, Lira. Tumawag ka na lang sa bahay kung tapos na ang lahat ng papeles. Sagabal ka lang dito." Walang yakap, walang salita ng pakikiramay. Itinaboy niya ako na parang isang asong ligaw. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip. Ang burol ay ginanap sa isang maliit at murang punerarya, malayo sa karangyaan ng aming bahay. Ako ang nag-asikaso ng lahat, habang sina Papa, Tita Imelda at Clarice ay dumating lamang saglit para magpakita sa iilang kamag-anak bago umalis para sa isang mahalagang business dinner. Matapos ang libing, habang ang bigat ng kalungkutan ay nakadagan pa sa aking dibdib, tinawag ako ni Papa sa kanyang opisina. "Nagdesisyon na ako," sabi niya nang walang anumang paunang salita habang nakatingin sa mga papeles sa kanyang mesa. "Ibebenta ko na ang lumang bahay ng lolo mo. Kailangan ko ng pondo." Ang bahay na iyon. Ang tanging lugar kung saan naramdaman kong ako ay Lira at hindi lang isang anino. "Papa, wag po." Pakiusap ko, ang aking boses ay nanginginig. "Kahit yun na lang po ang iwan ninyo sa akin, alaala po ni Lolo." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. "Wala kang karapatang humiling ng kahit ano. At isa pa, anong gagawin mo doon? Mag-iisa ka lang, isa ka lang pabigat." Mula sa likuran ni Papa, lumitaw si Clarice, isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Saan ka na ngayon pupulutin, basura?" Bulong niya. Sapat lang para marinig ko. Nang gabing iyon, sa aking maliit na silid, niyakap ko ang baul na bakal na galing sa ospital. Ito na lamang ang natitira sa akin. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ko ang kinakalawang na kandado. Sa loob, ang aking puso ay lalong nanikip. Walang ginto. Walang pera. Tanging isang lumang-lumang libreta ng bangko na ang mga pahina ay naninilaw na at isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Kinuha ko ang libreta. Ang pangalan sa harap ay Benito Dominguez. Sa loob, ang mga nakasulat ay luma na, ang tinta ay halos nabura na. Ngunit hindi ito ang nakakuha ng aking pansin. Ito ay ang nakatuping papel. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang sulat kamay ni Lolo, kahit nanginginig, ay malinaw pa rin. 2 pangungusap lamang. Huwag kang magtiwala sa kanila. Hanapin mo si Attorney Reyes. Inulit-ulit kong basahin ang mga salitang iyon. Attorney Reyes. Sino siya? At bakit hindi ako dapat magtiwala sa kanila? Niyakap ko ang libreta at ang sulat, at inamoy ang luma nitong papel. Mayroon itong bahagyang amoy ng aceite de manzanilla, ang paboritong ipahid ni Lolo sa kanyang mga kasukasuan. Sa isang iglap, para ko siyang muling nakasama. Ako ay nag-iisa, takot, nawawala. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang mga salita ni Lolo ay isang maliit na kandila.
isang direksyon, isang pag-asa, isang malakas na katok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Boses ni Papa ang narinig ko, walang pasensya at malamig. Lira, mag-empake ka na. May bumili na ng bahay. Bukas na bukas din, kailangan mo nang umalis. Ang mga salita niya ay ang huling tulak na naghulog sa akin sa bangin. Walang pera, walang pamilya, walang matutuluyan. Saan ako pupunta? Gamit ang huling piraso ng pera na natitira sa aking bulsa, naglakas loob akong sumakay ng diip patungo sa address na nakasulat sa isang lumang direktoryo. Malayo ito sa Makati, malayo sa San Juan. Isang lugar sa Maynila kung saan ang mga gusali ay mas matanda at ang hangin ay may dalang amoy ng lumang papel at sariwang lutong kape. Ang opisina ni Attorney Reyes ay nasa ikalawang palapag ng isang gusaling tila kinalimutan na ng panahon. Maliit lamang ito, siksik sa mga estanteng puno ng makakapal na libro. Ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbibigay liwanag sa mga alikabok na lumulutang sa hangin. Sa kabila ng kasimplehan, mayroon itong pakiramdam ng kapayapaan. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang edad, may suot na salamin at may mga mata na puno ng talino at pagod, ang sumalubong sa akin. Siya si Attorney Reyes. Ang kanyang boses ay kalmado, hindi katulad ng mga malalamig na boses na sanay akong marinig. "Maupo ka, Ija!" sabi niya, itinuturo ang isang upuang kahoy sa harap ng kanyang mesa. Nag-aalangan man ay naupo ako. Mula sa aking bag, maingat kong inilabas ang lumang libreta na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Inilapag ko ito sa kanyang mesa. Ang mga mata ni Attorney Reyes ay bahagyang nanlaki nang makita ang libreta. Kinuha niya ito ng may buong pag-iingat, tila isang nawawalang kayamanan ang kanyang natagpuan. Ang kanyang mga daliri ay marahang hinaplos ang naninilaw na takip nito. "Matagal ko nang hinihintay ang pagdating mo," sabi niya sa mahinang boses habang binubuklat ang mga pahina. "Ang iyong lolo Benito, isa siyang matalik na kaibigan at isang napakatalinong tao." Tumingin siya sa akin mula sa itaas ng kanyang salamin. "Alam mo ba kung ano ito, Lira?" Umiling ako. "Isa lang po yang lumang libreta, hindi po ba?" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Hindi ito ordinaryong bank account, Lira. Ito ay isang susi." Isinara niya ang libreta at inilagay sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang susi sa isang trust fund na itinayo ng lolo mo para sa iyo at para sa iyo lamang. Ang mga salitang trust fund ay parang isang banyagang lengguwahe sa aking pandinig. Hindi ako makapagsalita. Nagpatuloy si Attorney Reyes. "Sa loob ng maraming dekada, habang ang iyong ama ay nagpapakasasa sa karangyaan, ang iyong lolo Benito ay tahimik na namumuhunan. Bawat maliit na sahod niya, bawat kusing na kanyang natitipid, ay maingat niyang inilalagay sa stock market. At ang pinakamatalinong ginawa niya, namuhunan siya sa mga unang shares ng kumpanya ng sarili mong ama bago pa man ito sumikat. Ginamit niya ang kasakiman ng ama mo laban dito nang hindi nito nalalaman. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang aking lolo, isang simpleng karpintero, ay isang henyo sa pananalapi? Magkano po? Magkano po ang laman niyon? Naglakas loob akong magtanong. Ang aking boses ay halos isang bulong, si Attorney Reyes ay huminga ng malalim. Tumingin siya diretso sa aking mga mata, ang kanyang tingin ay seryoso at hindi nagbibiro. 12 milyong dolyar, Lira, o sa kasalukuyang palitan, mahigit 700 milyong piso. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Hindi ako makahinga. Ang mga numero ay umikot-ikot sa aking isipan, napakalaki, napaka-imposible. Ang aking mga mata ay napuno ng luha.
Ngunit hindi ito luha ng saya dahil sa pera. Ito ay luha ng pangungulila at ng isang napakalalim na pasasalamat. Ang lahat ng sakripisyo ni Lolo, ang lahat ng kanyang pagmamahal, ito ang bunga. Isang kuta na itinayo niya para protektahan ako kahit wala na siya. Kumuha si Attorney Reyes ng isang baso ng tubig at iniabot sa akin. Ang lolo mo ay isang henyo, ulit niya. Pero higit sa lahat, mahal na mahal ka niya. Nang medyo kumalma na ako, ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Lira, kailangan mong makinig ng mabuti. Ang dahilan kung bakit ngayon mo lang ito nalaman ay dahil may kondisyon ang trust. Magiging sayo lamang ito sa oras na ikaw ay nasa bingit ng kawalan o sa oras na ang iyong ama ay malapit ng bumagsak. At ang panahong iyon ay ngayon na. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang Dominguez Empire ay isang bahay na gawa sa baraha, Lira. Ang buong negosyo ng iyong ama ay isang malaking Ponzi scheme. Malapit na itong bumagsak. At kapag nangyari iyon, tumigil siya saglit, tinitiyak na nakikinig ako. Hahanapin ka niya. Gagamitin niya ang iyong pagiging anak para manipulahin ka, para kunin ang perang ito. Huwag na huwag kang magtitiwala. Ang kanyang babala ay isang malamig na yelo na gumising sa aking diwa. Paglabas ko sa gusali, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman kong mayroon akong pinanghahawakan. Hindi ang pera, kundi ang kaalaman na hindi ako nag-iisa. Ang pagmamahal ni Lolo ay kasama ko pa rin. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, hindi alam kung saan tutungo. Ang pagring ng aking telepono ay pumutol sa aking pag-iisip. Isang numero na hindi rehistrado. Sinagot ko ito. Isang boses ang narinig ko mula sa kabilang linya. Isang boses na kilalang kilala ko. Ngunit mayroon itong hindi pangkaraniwang tamis. Isang kabaitan na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Anak, si Papa ito. Kailangan nating mag-usap. Ang restaurant ay isang lugar na dati ay sa panaginip ko lang nakikita. Ang mga chandelier ay nakabitin na parang mga bituin sa kalangitan. Ang mga kubyertos ay kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw, at ang hangin ay may dalang amoy ng mamahaling alak at pagkain na hindi ko man lang mapangalanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng karangyaan na ito, pakiramdam ko ay mas nasasakal pa ako kaysa sa aking maliit na silid sa atik. Ito ay isang gintong hawla. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, nakaupo ako sa isang hapagkainan kaharap ang aking ama, si Ramon Dominguez. Kaming dalawa lang, ngunit ang distansya sa pagitan namin ay mas malawak pa kaysa sa karagatan. "Kumusta ka na, anak?" tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng isang init na pilit at hindi natural. Inabutan niya ako ng isang baso ng tubig. Ang kanyang kamay na may suot na gintong relo ay bahagyang nanginginig. Hindi ako sumagot. Tumango lamang ako. Nagsimula siyang magkwento. Isang kwento tungkol sa isang ama na puno ng pagsisisi. Inilarawan niya ang bigat ng responsibilidad sa pagpapatakbo ng isang imperyo, ang mga mahihirap na desisyon na kailangan niyang gawin. Sinabi niya kung paano niya pinagsisisihan ang kanyang pagkukulang sa akin at kung paano niya gustong bumawi ngayon. Pininturahan niya ang isang larawan ng isang masayang pamilya, isang perpektong hinaharap kung saan ako ay bahagi na, hindi na isang anino. Ang bawat salita niya ay perpektong binitiwan. Bawat emosyon ay perpektong inarte. Ngunit para sa akin, ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang mga ito ay parang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Habang siya ay nagsasalita, ang tanging naiisip ko ay ang malamig niyang mga mata noong gabing natapunan ako ng mainit na sabaw.
Ang kanyang walang pakialam na boses habang ipinag-uutos na linisin ko ang sahig. Ang kanyang utos na palayasin ako sa bahay ng aking lolo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. At sa unang pagkakataon, hindi ko na hinahanap ang aking refleksyon doon. Hindi ko na hinahanap ang pagmamahal ng isang ama. Ang nakita ko lamang ay ang refleksyon ng kasakiman. Isang desperadong tao na nakatingin hindi sa kanyang anak, kundi sa isang life raft na gawa sa pera. Ang sandaling iyon ang nagpabago sa lahat. Ang sakit na matagal kong kinimkim ay hindi nawala, ngunit ito ay naging yelo. Malamig, matigas, at matalim. Matapos ang kanyang mahabang talumpati, sa wakas ay inilabas niya ang tunay niyang pakay. Humigop siya mula sa kanyang kupitan ng alak, isang kilos na puno ng drama, bago ipinagpatuloy ang kanyang pagsasalita. May kaunting problema lang sa cash flow ng kumpanya. Panandalian lang naman, naisip ko baka yung kaunting naipon ng lolo mo ay pwedeng gamitin pansamantala. Isang investment. Palalaguin natin, yun anak, doble, triple pa, para sa kinabukasan mo rin, para sa pamilya natin. Habang sinasabi niya ang salitang pamilya, ang isip ko ay lumipad pabalik sa amoy ng sinigang na kumalat sa sahig, sa sakit ng paso sa aking kamay, sa mga basahang damit na suot ko habang si Clarice ay may bagong damit linggo-linggo. Ang pamilyang sinasabi niya ay isang pamilyang hindi ako kailanman naging bahagi. Sa halip na umiyak, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang maliit na batang babae sa loob ko na laging umaasa sa pagtingin ng kanyang ama, ang batang iyon ay namatay na kasama ni lolo. Ang kaharap ko ngayon ay hindi ang aking ama. Siya ay isang kalaban. At sa larong ito, sa kauna-unahang pagkakataon, ako ang may hawak ng lahat ng baraha. Hindi ako kumibo sa loob ng ilang sandali. Hinayaan ko siyang mabitin sa katahimikan. Pinanood ko ang unti-unting pagkawala ng ngiti sa kanyang mukha na napapalitan ng bahagyang pagkainip. Lira? Marahan akong tumango, tila isang mahiyaing bata na nabigla sa isang malaking desisyon. Ginamit ko ang imahe na matagal na nilang ikinahon sa akin. Ang Lira na walang alam. Ang Lira na sunod-sunuran. Naiintindihan ko po, sabi ko sa mahinang boses, sapat lang para marinig niya. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Ang mukha ni Papa ay muling nagliwanag, tila isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang lalamunan. Ang kaluwagan sa kanyang mukha ay halos nakakatawa, kung hindi lang ito kasuklam-suklam. Huminga ako ng malalim, na para bang nag-iipon ng lakas para sa isang bagay na hindi ko pa kailanman nagawa sa buong buhay ko. Pag-iisipan ko po, Papa. Pero, may kondisyon po ako. Ang salitang kondisyon ay namutawi sa aking mga labi na parang isang bawal na salita. Nakita ko ang bahagyang paniningkit ng mga mata ni Papa. Ang kanyang ngiti ay hindi na umabot sa kanyang mga mata. Hindi siya sanay na binibigyan ng kondisyon, lalo na ng isang anino. Kondisyon? Ulit niya, may bahid ng pagtataka at kaunting pagkainis sa kanyang boses. Anoong kondisyon? Tiningnan ko siya ng diretso. Ang mahiyaing Lira ay nagtago sa isang sulok ng aking isipan at isang boses na hindi ko alam na mayroon ako ang siyang nagsalita. Kung gusto ninyong tulungan ko ang pamilya, dahan-dahan kong sinabi, kailangan ko pong maramdaman na bahagi talaga ako nito. Gusto ko pong kilalanin ninyo ako bilang anak ninyo, hindi lang sa salita. Gusto ko pong lumipat mula sa attic. Gusto ko ng sarili kong kwarto, isang totoong kwarto. Natahimik siya. Pinag-aralan niya ang aking muka, marahil ay hinahanap ang Lira na dati niyang kilala, ngunit wala na siya roon.
Sa loob ng ilang sandali, nakita ko ang iritasyon sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong napalitan ng isang kalkulasyon. Tinitimbang niya ang aking hiling. Isang kwarto. Ang pag-amin sa isang anak na matagal nang tinago. Ang mga ito kumpara sa 700 milyong piso. Sa kanyang mundo ng mga numero, ang desisyon ay simple lamang. Isang mabagal na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon itong lamig. "Siyempre anak," sabi niya, na para bang ako ang nag-iisip ng isang bagay na katawa-tawa. "Kung yan lang ang kailangan para maging masaya ka, ibibigay ko sa'yo. Malilintikan sa akin si Imelda, pero para sa'yo, gagawin ko." Pumayag siya. Pumayag siya sa unang hibla ng sapot na aking inilatag. Hindi niya alam, ngunit sa pagpayag niyang iyon, binuksan niya ang pinto ng kanyang sariling hawla at malugod akong pinapasok. Ang laro ay nagsimula na. Ang pagbabalik sa mansyon ay kakaiba. Dati, ang bawat pagpasok ko sa malaking pinto na gawa sa Nara ay isang paalala ng aking pagiging invisible. Ngayon, habang sumusunod ako sa likuran ni Papa, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Hindi na ako ang anino na pumasok, kundi isang kasangkapan na may halaga. Isang susi na kailangan niya para buksan ang isang kaban ng yaman. At dahil doon, kinailangan niyang bigyan ako ng lugar sa loob ng bahay. Naabutan namin sina Tita Imelda at Clarice sa sala, abala sa pagtingin sa mga mamahaling magazine. Ang kanilang mga tawa ay biglang natigil nang makita nila akong kasama ni Papa. Ang mga mata ni Tita Imelda ay agad na naging matalim, na para bang isang langaw ang pumasok sa kanyang malinis na pamamahay. "Ramon, darling!" sabi ni Tita Imelda. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may nakatagong lason. "Saan kayo galing? At bakit kasama mo pa yan?" Ang pagturo niya sa akin ay puno ng pandidiri. Si Papa ay umubo ng bahagya, isang senyales ng kanyang pagkabalisa. Hinawakan niya ang kanyang batok, iniiwasan ang tingin ng kanyang asawa. "Imelda, darling, may pag-uusapan tayo. Simula ngayon, si Lyra ay dito natitira sa guest room sa itaas." Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa isang sigaw. Si Clarice ang unang bumasag nito. Ibinagsak niya ang hawak niyang magazine sa mesang salamin, lumikha ito ng isang matinis na tunog na gumulat sa katahimikan. "What? Daddy, you can't be serious!" Sigaw niya, ang kanyang boses ay tila isang pusa na naapakan ang buntot. "I don't want her near my room. That's the room beside mine. Kadiri, baka magnakaw pa yan ng mga gamit ko." Ngunit ang galit ni Clarice ay walang-wala kumpara sa apoy na sumiklab sa mga mata ni Tita Imelda. Tumayo siya, ang kanyang postura ay tila isang reyna na handang magparusa. "Ano ang ibig sabihin nito, Ramon?" Ang kanyang boses ay tumaas, nanginginig sa galit. "Anong karapatan ng bastarda na yan na tumira sa guest room? Ang lugar niya ay sa attic, kasama ng mga daga at lumang gamit. Nakakahiya! Ano na lang ang sasabihin ng mga bisita natin?" Pinanood ko lamang sila. Ang kanilang mga mukha na puno ng galit ay parang isang palabas sa entablado. Isang palabas na matagal ko nang kabisado. Ngunit ngayon, iba na ang manonood. Hindi na ako ang nasasaktan. Ako ay isang estranghero na pinapanood ang pagguho ng isang pamilyang itinayo sa kasinungalingan. Sa isang sulok, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, nakita ko ang isang larawan ni Lolo Benito. Nakatago sa likod ng isang malaking florera, halos hindi na makita, puno na ng alikabok. Ang larawang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Para ito sa kanya. "Tama na!" Sa wakas ay sigaw ni Papa, ang kanyang boses ay mas malakas kaysa sa dati. Ang desperasyon niya para sa pera ay mas matimbang kaysa sa takot niya sa kanyang asawa. "Desisyon ko ito!
Si Lira ay anak ko rin at dito siya titira. Kailangan niya ng maayos na silid para makapag-isip ng mabuti para sa kinabukasan ng pamilyang ito. Ang huling mga salita niya ang siyang nagpatahimik kay Tita Imelda. Ang salitang kinabukasan at pamilya ay may ibang kahulugan para sa kanya. Ito ay nangangahulugang pera, katayuan at kapangyarihan. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ni Papa. At kahit hindi niya maintindihan, alam niyang may malaking bagay na nakataya. Hindi na siya nagsalita, ngunit ang tingin na ipinukol niya sa akin ay puno ng pagbabanta. Isang tingin na nangangakong gagawin niyang impyerno ang bawat araw ko sa labas ng atik. Dalhin mo na ang mga gamit mo sa taas, Lira. Utos ni Papa, hindi makatingin sa akin. Tumango ako at nagsimulang maglakad patungo sa hagdanan. Habang dumadaan ako sa tabi ni Clarice, sinadya niyang ibangga ang kanyang balikat sa akin. "Don't get too comfortable, bruha," bulong niya. Hindi ko siya pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pag-akyat. Ang bawat baitang ay isang hakbang palayo sa aking lumang buhay. Ang guest room ay malinis at malawak. Mayroon itong malaking bintana kung saan tanaw ang hardin. Ang kama ay malambot at ang hangin ay hindi amoy alikabok at lumang kahoy tulad ng sa atik. Dito, malaya akong makakahinga. Isinara ko ang pinto. Narinig ko ang marahang paglapat nito. Isang tunog na nagsasara hindi lang ng silid, kundi ng isang kabanata ng aking buhay. Tiningnan ko ang aking refleksyon sa malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay may mga matang pagod, ngunit sa kaibuturan nito, mayroong isang apoy na nagsisimula ng lumaki. Dito ko sisimulan ang pagtatanim ng bitag. Ang opisina ni Attorney Reyes ay naging aking lihim na silid-aralan. 2 araw matapos kong lumipat sa bago kong kwarto, palihim akong umalis ng mansyon at bumalik sa maliit na gusali sa Maynila. Ang bawat pagbisita ko roon ay tila isang paghinga ng sariwang hangin. Malayo sa mabigat at mapagkunwaring kapaligiran ng bahay. "Handa ka na ba?" Tanong sa akin ni Attorney Reyes. Ang kanyang mesa ay malinis, maliban sa isang manipis na folder na nakapatong sa gitna. Tumango ako kahit na ang aking puso ay kumakarera sa loob ng aking dibdib. Ang aking mga palad ay malamig at basa. "Ito ang unang hakbang," paliwanag niya habang itinutulak ang folder palapit sa akin. Isang preliminary declaration of assets. Sa madaling salita, isa lamang itong listahan ng lahat ng ari-arian na nakapangalan sa Dominguez Corporation at sa pamilya ninyo. Ang gagawin mo lang, Lira, ay sabihin sa kanya na ito ay isang paunang rekisito mula sa mga investors na tinitingnan mo. Kailangan nilang malaman ang kabuuang halaga ng kumpanya bago sila maglabas ng pera. Binuksan ko ang folder. Ang mga pahina ay puno ng mga teknikal na salita at numero na hindi ko maintindihan. Mukha itong lehitimo. Mukha itong nakakainip. Sa ilalim ng bawat pahina, kailangan niya itong pirmahan. Patuloy ni Attorney Reyes, itinuturo ang isang maliit na espasyo sa ibaba. Ang pirma na iyan ay isa lamang pagpapatunay na ang listahan ay tumpak sa abot ng kanyang kaalaman. Hindi niya iisipin na may mas malalim itong kahulugan. Para sa kanya, isa lamang itong simpleng papeles. Ngunit para sa batas, Lira, ang pirma na iyan ay isang legal na pag-amin. Isang pag-amin na lahat ng nakalista rito, kasama na ang mga utang at mga kaduda-dudang transaksyon na itinago namin sa gitna ng mga numero, ay kanyang pag-aari at responsibilidad. Ang bigat ng folder sa aking mga kamay
ay higit pa sa bigat ng papel at tinta. Ito ang unang binhi. Pagbalik ko sa mansyon, dala-dala ko ang folder na parang isang bombang malapit ng sumabog. Naghintay ako ng tamang pagkakataon. Kumatok ako sa pinto ng kanyang opisina ng gabing iyon. Ito ang kanyang santuwaryo. Isang silid na amoy tabako at mamahaling leather. Naabutan ko siyang abala sa pagbabasa ng mga papeles sa ilalim ng ilaw ng isang eleganteng table lamp. Tumingala siya at nakita ko ang bahagyang pagkainis sa kanyang mukha dahil sa aking paggambala. "Ano yun, Lira?" tanong niya, ang kanyang boses ay walang pasensya. Lumapit ako ng dahan-dahan, yumuko ng bahagya at inilapag ang folder sa kanyang mesa. Ginanap ko ang papel na matagal na nilang ibinigay sa akin. Ang papel ng isang mahiyaing batang babae na takot makagawa ng pagkakamali. "Papa, pasensya na po sa abala," sabi ko sa mahinang boses. "Ito po yung paunang listahan na hinihingi po ng mga kinakausap ko. Kailangan daw po nilang makita lahat bago po sila magdesisyon." Kinuha niya ang folder nang hindi man lang ako tinitingnan. Binuklat niya ang mga pahina, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga titulo at numero. Nakita ko ang isang mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ako ay isang hangal na bata na naglalaro sa mundo ng mga higante. The initial papers." "Good!" sabi niya, habang kinukuha ang kanyang mamahaling fountain pen. "Kailangan mong masanay sa mga ganitong bagay, Lira. Ito ang mundo ng negosyo." Hindi niya binasa ang mga maliliit na letra. Hindi niya pinansin ang mga teknikal na detalye. Ang tanging nakita niya ay isang listahan ng kanyang kayamanan at ang kanyang ego ay lalong lumaki. Isa-isa niyang pinirmahan ang bawat pahina. Ang kanyang pirma ay enggrande at puno ng kumpiyansa. Ang bawat paggalaw ng kanyang pluma sa papel ay lumilikha ng isang marahang tunog, isang tunog na para sa akin ay parang pagbagsak ng mga kadena. Nang matapos siya, isinara niya ang folder at ibinalik sa akin. "Ayan, sabihin mo sa kanila na bilisan ang proseso." Hindi ako pwedeng maghintay ng matagal. "Opo, Papa," bulong ko. Kinuha ko ang folder at mabilis na tumalikod bago pa niya makita ang panginginig ng aking mga kamay at ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa aking mga mata. Pagbalik ko sa aking kwarto, isinara ko ang pinto at isinandal ang aking likod dito. Huminga ako ng malalim. Napatitig ako sa folder na hawak ko. Sa loob nito ay ang pirma ng taong sumira sa akin. Isang pirma na siyang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Marahan kong hinaplos ang isa sa mga pirma niya. Tinta lamang ito sa papel, ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Hindi ko naramdaman ang saya, hindi rin galit, tanging isang malamig at matatag na determinasyon. Habang maingat kong itinatago ang folder sa ilalim ng aking kama, isang malakas at sunod-sunod na katok ang bumasag sa katahimikan ng aking silid. "Hoy, Lira! Anino? Buksan mo tong pinto!" Ang boses ni Clarice ay matinis at puno ng galit. "Alam kong may binabalak kang masama dyan sa loob! Anong ibinigay mo kay Daddy? Buksan mo ito, sabi!" Ang aking puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang pinto ay tila isang manipis na kalasag laban sa bagsik ng boses ni Clarice. Bawat sigaw niya ay isang suntok na tumatagos sa kahoy. "Ano? Bingi ka na ba, Lira? I said open this door!" Sa loob ng isang segundo, ang dating Lira ay gustong magtago sa ilalim ng kama at hintaying matapos ang bagyo. Ngunit ang Lira na may hawak na ngayon ng pirma ni Ramon Dominguez ay iba na. Maingat kong isinilid ang folder sa ilalim ng kutsyon sa pinakasulok kung saan hindi ito madaling makikita. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang kumakabog kong dibdib at dahan-dahang binuksan ang pinto. Si Clarice ay nakatayo sa labas,
Ang kanyang mga braso ay nakapamiwang. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sa likuran niya, si Tita Imelda ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay parang mga patalim na nakatutok sa akin. "Finally!" sabi ni Clarice. "Anong tinatago mo dyan sa loob at ayaw mong buksan, ha? Anong folder yung dala-dala mo? Siguro mga papeles yan para nakawin ang pera ni Daddy, no?" Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Ang aking katahimikan ang siyang lalong nagsindi sa kanyang galit. "Don't you look at me like that! Sumagot ka!" "Wala akong itinatago, Clarice." Sabi ko, ang aking boses ay kalmado at pantay. "At ang folder na nakita mo, tungkol yun sa negosyo." "Negosyo?" Humalakhak siya ng mapanuya. "Anong alam ng isang basurahan na tulad mo sa negosyo? Ang alam mo lang ay magluto at maglinis." "Kung yun ang gusto mong paniwalaan, nasa sayo yan," sagot ko. "Ngunit ang mga papeles na iyon ay confidential. Isang usapin sa pagitan ko at ni Papa. Para sa kinabukasan ng pamilyang ito." Ginamit ko ang mismong mga salita na ginamit ni Papa laban sa kanila. Nakita ko ang pag-igting ng panga ni Tita Imelda. Lumapit siya, ang kanyang presensya ay mabigat at nakakasakal. "Huwag kang magsalita na para bang may karapatan ka sa pamilyang ito," sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng pagbabanta. "Kahit anong gawin mo, ang dugo mo ay dugong kalye. Isang pagkakamali, isang mantsa. At ang mga mantsa, lira, ay nililinis at tinatapon." Ang kanyang mga salita ay idinisenyo para saktan ako, para ipaalala sa akin ang aking lugar. Dati, ang mga salitang ito ay sapat na para wasakin ako. Ngunit ngayon, ang mga ito ay tumalbog lamang na parang mga bato sa isang pader na bakal. Tumingin ako sa kanya, sa babaeng nagpahirap sa akin sa loob ng napakaraming taon. "Kung mayroon po kayong tanong tungkol sa mga dokumento," sabi ko sa magalang ngunit malamig na tono, "mas mabuting si Papa na lang po ang direkta ninyong tanungin. Sigurado po akong mas malinaw niyang maipapaliwanag sa inyo ang lahat." Ang aking sagot ay isang sampal sa kanilang mukha. Hinahamon ko sila na questionin ang desisyon ng kanilang hari, ang lalaking nagbibigay sa kanila ng lahat ng kanilang luho. Nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Tita Imelda. Alam niyang may dahilan kung bakit biglang nagbago ang pakikitungo ni Ramon sa akin. At alam niyang hindi niya pwedeng basta-bastang suwayin ang isang desisyon na may kinalaman sa pera. Si Clarice ay akmang magsasalita pa, ngunit pinigilan siya ni Tita Imelda sa pamamagitan ng isang tingin. Walang nagawa si Clarice kundi ang magdabog, habang si Tita Imelda ay tinitigan lamang ako. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng isang ganti na mas masakit pa. "Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo, Lira," bulong niya bago sila tumalikod at naglakad palayo. Isinara ko ang pinto, at sa pagkakataong ito, nilak ko ito. Sumandal ako sa pinto, at doon ko lang naramdaman ang panginginig ng aking mga tuhod. Ang aking puso ay bumubulusok sa bilis. Nagawa ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako umatras. Hindi ako umiyak. Lumaban ako. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang hardin sa labas. Kinuha ko ang maliit na litrato ni Lolo Benito mula sa aking bulsa at inilagay sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kama. Kumuha ako ng panyo at maingat na pinunasan ang alikabok dito. "Nakikita niyo po ba ako, Lolo?" Bulong ko sa hangin. "Sinusubukan ko pong maging matapang." Habang nakatitig ako sa ngiti ni Lolo sa lumang litrato, isang alaala ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang hapon, noong bata pa ako, nadapa ako habang naglalaro sa hardin. Ang aking tuhod ay nagkasugat at dumugo. Umiyak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil tinawanan ako ni Clarice. Dumating si Lolo Benito. Hindi niya ako agad tinayo. Umupo siya sa tabi ko sa damuhan. "Masakit ba, Apo?"
Tanong niya. Tumangulang ako habang humihikbi. Alam mo, sabi niya, ang mga sugat, ginagamot yan. Pero ang takot na muling tumayo, yan ang mas mahirap pagalingin. Tandaan mo, Lira, hindi masamang madapa. Ang mahalaga, sa bawat pagtayo mo, mas matatag ka kaysa dati. Ang alaalang iyon ay isang yakap mula sa nakaraan. Ngayong gabi, nadapa na naman ako sa harap ni na Tita Imelda at Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo ako. At naramdaman ko ang katotohanan sa sinabi ni Lolo. Mas matatag. Isang marahang katok sa pinto ang muling pumutol sa aking pag-iisip. Ang puso ko ay muling kumabog, iniisip na bumalik na naman sila. Ngunit ang katok na ito ay iba. Mahina at magalang. Nag-aalangan man ay binuksan ko ang pinto. Si Manang Elsa, ang matandang kasambahay na matagal nang naninilbihan sa pamilya, ang nakatayo roon. May dala siyang isang bandehado na may isang baso ng gatas at ilang piraso ng biskwit. Pinapabigay po ni Sir Ramon, sabi niya sa mahinang boses, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento. Pero alam ko pong hindi ka pa kumakain ng hapunan. Baka gusto mo. Mayroong pag-aalala sa kanyang mga mata. Siya ang isa sa iilang tao sa bahay na ito na palihim na nagpapakita sa akin ng kabaitan. Isang sobrang kanin, isang pirasong prutas. Alam niya ang lahat ng nangyayari. Salamat po, Manang! Sabi ko, tinanggap ang bandehado. Bago siya umalis, lumingon siya sa akin. Mag-iingat ka, iha! Bulong niya. Ang mga ahas sa bahay na ito, kapag nagagalit, mas lalong nagiging makamandag. Ang kanyang babala ay isang paalala na ang laban ay nagsisimula pa lamang. Isinara ko ang pinto, at habang kinakain ko ang biskwit at iniinom ang gatas, naramdaman ko ang pagbabalik ng aking lakas. Ang bawat kagat ay isang pangako sa aking sarili. Hindi na ako muling magugutom. Hindi na ako muling magiging anino. Lumipas ang isang linggo na puno ng nakakabinging katahimikan. Sina Tita Imelda at Clarice ay umiiwas sa akin na parang isang sakit na nakakahawa, ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng hindi maipaliwanag na galit at pagbabanta. Para silang mga buwitre na nag-aabang sa tamang pagkakataon para tumuka. Si Papa naman ay laging wala sa bahay, abala sa paghahanap ng solusyon sa kanyang gumuguhong imperyo. Ang bawat araw na lumilipas ay isang araw na mas lumalapit siya sa bangin. Sa wakas, dumating ang tawag na hinihintay ko. Lira, kailangan nating magkita. Agad. Ang boses ni Attorney Reyes sa kabilang linya ay may bigat at pagkaapurahan na hindi ko pa narinig dati. Nang hapong iyon, sa kanyang maliit at maalikabok na opisina, inilatag niya sa mesa ang isang serye ng mga dokumento. Hindi ito ang mga papeles na pinapirmahan ko kay Papa. Ito ay mga bank statement, mga deed of sale, mga corporate records na halatang nakuha sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Nahanap ko na! Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Itinuro niya ang isang partikular na dokumento, isang bank transfer record, papunta sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ito ang ebidensya, ang huling piraso ng palaisipan. Ipinaliwanag niya sa akin sa paraang maiintindihan ko. Sa loob ng maraming taon, si Papa ay kumukuha ng pera mula sa mga investor na nangangako ng malaking tubo. Ngunit sa halip na i-invest ang pera, ginagamit niya ang pera ng mga bagong investor para bayaran ang mga luma, habang ang malaking bahagi nito ay palihim niyang inililipat sa mga personal at secret offshore accounts. Ito ang pinaka-esensya ng isang Ponzi scheme. Ito ay isang krimen na may katapat na maraming taon sa bilangguan. Ang pirma niya sa unang set ng papeles ay isang pag-amin
na siya ang may-ari ng lahat ng asset, paliwanag ni attorney. Reyes, pero ang kailangan natin ngayon ay ang huling dokumento. Isang dokumento na maglilipat ng lahat ng legal na responsibilidad kasama na ang lahat ng utang at kriminal na pananagutan sa kanyang mga balikat. Isang dokumento na magsisilbing kalasag mo, Lira. Isang dokumento na titiyak na sa pagbagsak niya, ikaw ay mananatiling nakatayo at malinis. Inilabas niya ang isang bago at mas makapal na folder. Ang pamagat sa harap ay nakasulat sa malalaking letra. Final Deed of Assignment and Transfer of Obligations. Ito na yon, sabi niya. Mas komplikado ito kaysa sa nauna. Pero ang iyong ama, na sabik na sa pera, ay malamang na hindi na ito babasahin ng maigi. Ang tanging makikita niya ay ang mga salitang transfer at asset. Ang aakalain niya, ito na ang huling hakbang para mailipat ang pondo mo sa kanya. Hinawakan ko ang folder. Ang papel ay malamig sa aking mga kamay, ngunit ang bigat nito ay parang bigat ng buong mundo. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng sakripisyo, lahat ay hahantong sa isang pirma. Paano ko po ito ipapapirma sa kanya? Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig. Sabihin mo na ito ang huling requirement ng mga investors, na kailangan niyang pirmahan ito para ma-release na ang pondo. At gawin mo ito sa isang pagkakataon na siya ay masaya at kampante. Payo niya. Ang taunang charity ball ng Dominguez Foundation ay sa Biyernes ng gabi. Iyon ang gabi kung saan siya ang hari. Iyon ang gabi kung saan ang kanyang ego ay nasa pinakamataas na antas. Iyon ang perpektong pagkakataon. Bago kayo umalis papunta sa party, ibigay mo ito sa kanya. Ang charity ball. Ang gabi kung saan ang buong alta sosyedad ng Maynila ay magtitipon. Ang gabi kung saan si Ramon Dominguez ay muling magbibida sa entablado, magsasalita tungkol sa pagtulong sa kapwa. Ang kabalintunaan nito ay halos nakakasuka. Umuwi ako sa mansyon dala ang folder. Ang bawat hakbang ko papasok ay tila isang paglalakad patungo sa aking sariling kapalaran. Dala ko ang hatol para sa aking ama, nakatago sa isang simpleng brown na folder. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Umupo ako sa tabi ng bintana, tinitingnan ang buwan. Niyakap ko ang aking mga tuhod at ipinikit ang aking mga mata. Para sa iyo ito, Lolo, bulong ko sa katahimikan. Sana, kahit nasaan ka man, maging proud ka sa akin. Kinabukasan, araw ng charity ball. Ang buong bahay ay abala. Sina Tita Imelda at Clarice ay parang mga general na nag-uutos sa mga katulong. Ang kanilang mga gown, alahas at sapatos ay nakalatag sa kanilang mga kama na parang isang exhibit sa museo. Ako ay nanatili sa aking kwarto. Wala akong gown, wala akong alahas. Ang tanging dala ko ay isang itim na bestida na binili ko sa ukay-ukay gamit ang natitira kong pera at ang makapal na folder na naglalaman ng katapusan ng Dominguez Empire. Hinihintay ko ang tamang sandali, hinihintay ko ang paglubog ng araw. Ang gabi ng charity ball ay bumaba sa mansyon na parang isang makapal na kumot ng pagkukunwari. Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at hairspray. Mula sa aking silid, naririnig ko ang mga nagmamadaling utos ni Tita Imelda at ang matinis na tawa ni Clarice na nasasabik sa kanilang pagkakataon na muling maging sentro ng atensyon. Para sa kanila, ang gabing ito ay tungkol sa mga gown, alahas, at mga litrato na ipapakita sa social media. Para sa akin, ang gabing ito ay ang katapusan. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang aking simpleng itim na bestida. Wala itong kumikinang na mga bato,
Wala itong magarbong disenyo. Ngunit sa gabing ito, hindi ko kailangan ng baluti na gawa sa seda at diamante. Ang aking lakas ay nakatago sa folder na nakapatong sa aking kama. Habang inaayos ko ang aking buhok, dumaan si Clarice sa labas ng aking nakabukas na pinto. Huminto siya at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. "Ano yang suot mo?" tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. "Mukha kang pupunta sa burol." "Well, I guess tama naman. Dahil sa tabi ng suot ko, magmumukha ka talagang patay." Hindi ko siya pinansin. Ang kanyang mga salita ay wala ng bigat. Ang hindi niya alam, tama siya. Mayroong mamamatay ngayong gabi. Ang kasinungalingan na bumuhay sa kanilang marangyang mundo. Huminga ako ng malalim, kinuha ang folder, at lumabas ng kwarto. Naglakad ako patungo sa opisina ni Papa. Ang bawat hakbang sa makapal na karpet ay walang tunog, ngunit sa aking dibdib, ang bawat kabog ng aking puso ay parang isang malakas na tambol. Ito na. Naabutan ko siyang nakatayo sa harap ng isang malaking salamin. Inaayos ang kanyang itim na bawtay. Suot niya ang isang mamahaling tuksido at ang kanyang buhok ay makintab. Siya ang larawan ng isang taong matagumpay, isang hari sa kanyang palasyo. Ngumiti siya sa kanyang refleksyon, ineensayo ang ngiti na ibibigay niya sa mga kamera mamaya. "Papa?" Tawag ko sa mahinang boses. Lumingon siya, at nang makita niya ako, isang anino ng pagkainip ang dumaan sa kanyang muka. "Lira, malapit na tayong umalis. Magbihis ka ng maayos. Ayokong mapahiya sa party ko." "Handa na po ako," sagot ko. "Pero, mayroon lang pong isang bagay. Ito na po yung huling papeles. Sabi po nila, kailangan daw po itong mapirmahan para ma-release na ang lahat bago matapos ang gabi." Inilahad ko sa kanya ang folder. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa salitang release. Ang kasabikan niyang makuha ang pera ay mas malakas kaysa sa anumang pag-iingat na maaaring mayroon siya. Kinuha niya ang folder mula sa aking nanginginig na kamay at inilapag ito sa kanyang mesa. "Sa wakas," sabi niya, "mas para sa kanyang sarili kaysa sa akin." Umupo siya sa kanyang malaking upuang leather at binuksan ang folder. Tiningnan niya ang unang pahina, ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa pamagat. Final Deed of Assignment and Transfer of Obligations. Nakita ko ang isang bahagyang pagkunot ng kanyang noo sa salitang obligations. Ang puso ko ay tila umakyat sa aking lalamunan. Ito ang sandali ng katotohanan. Mapapansin ba niya? Ngunit ang kanyang pag-aalinlangan ay nagtagal lamang ng isang segundo. Ang kanyang tingin ay lumipat sa mga numero sa ibaba, sa malaking halaga na nakasulat doon. Ang kanyang kasakiman ay bumulag sa kanya. Para sa kanya, ang transfer of obligations ay isang legal na formalidad lamang para makuha ang assignment of assets. "Napakaraming legal jargon," reklamo niya habang mabilis na binubuklat ang mga pahina. Hindi niya binasa ang mga talata. Hindi niya pinansin ang mga clause na maingat na inilagay ni Attorney Reyes. Ang tanging hinanap niya ay ang mga linya sa ibaba kung saan kailangan niyang pumirma. Kinuha niya ang kanyang fountain pen, ang parehong pluma na ginamit niya sa unang folder. Hinawakan niya ito, handa nang tuldukan ang kanyang kapalaran. Bago niya inilapat ang dulo ng pluma sa papel, tumingala siya at tiningnan ako. Mayroong isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Isang kinang ng tagumpay at pagmamataas. "Pagkatapos nito, Lira," sabi niya, "lahat ng ito ay magiging atin. Ang pamilya Dominguez ay muling babangon, mas malakas kaysa dati." Hindi ako nagsalita. Tinitigan ko lamang ang kanyang mga mata. At sa huling pagkakataon, nakita ko ang aking ama. Isang lalaking nalunod sa kanyang sariling kasinungalingan. Isang lalaking handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang sariling kapakanan.
Marahan siyang yumuko at sa isang mabilis at ingranding kilos, inilagda niya ang kanyang pangalan sa huling pahina. Ang tunog ng dulo ng pluma na gumuguhit sa papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ito ay isang tunog ng pagsuko, isang tunog ng pagtatapos. Isinara niya ang folder at itinulak ito pabalik sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan at kaluwagan. "Ayan na," sabi niya, "sabay tayo. Tapos na ang negosyo. Ngayon oras na para magdiwang." Kinuha ko ang folder. Ang bigat nito ay parang bigat ng isang lapida. Niyakap ko ito ng mahigpit sa aking dibdib. "Tara na," sabi niya habang naglalakad patungo sa pinto. "Huwag kang magpahuli." Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Nakatingin sa pintong kanyang nilabasan. Sa labas, naririnig ko ang masayang boses ni na Tita Imelda at Clarice. Handa na sila para sa kanilang huling sayaw. At ako, hawak ko ang musika na magpapatigil sa kanilang lahat. Ang Grand Ballroom ng Makati Peninsula Hotel ay isang dagat ng pagkukunwari. Ang mga kristal na chandelier ay kumikinang na parang mga peking bituin sa ibabaw ng mga taong may peking ngiti at peking kabutihan. Ang banayad na tunog ng musikang klasikal ay humahalo sa mahihinang bulungan at halakhakan, lumilikha ng isang perpektong ilusyon ng karangyaan at kapayapaan. Sa gitna ng lahat, si Ramon Dominguez ang araw at sina Imelda at Clarice ang mga planetang umiikot sa kanya. Bawat kaway, bawat ngiti, bawat pakikipagkamay ni Papa ay kalkulado. Si Tita Imelda naman ay parang isang reyna. Ang kanyang mamahaling gown ay kumikinang sa bawat paggalaw, habang si Clarice ay abala sa pag-post ng mga litrato, tinitiyak na ang bawat anggulo ay nagpapakita ng kanilang perpektong buhay. Sila ang sentro ng universo na ito. At ako? Ako ay isang anino sa isang sulok, malapit sa isang malaking haligi. Suot ang aking simpleng itim na bestida, halos hindi ako napapansin, at iyon mismo ang gusto ko. Mula sa aking kinatatayuan, kitang-kita ko ang lahat. Pinanood ko silang maging abala sa kanilang palabas, walang kamalay-malay na ang kurtina ay malapit ng bumagsak. Hawak ko ang aking maliit na pitaka at sa loob nito ang aking telepono. Naghihintay, nagsimula ang programa. Ipinakilala si Papa bilang Philanthropist of the Year. Umakyat siya sa entablado sa gitna ng malakas na palakpakan. Tumayo siya sa likod ng isang podium na may logo ng Dominguez Foundation. Ang liwanag ay nakatutok sa kanya at sa sandaling iyon, siya ang pinakamakapangyarihang tao sa silid. "Magandang gabi sa inyong lahat," simula niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa, umaling-awngaw sa buong ballroom. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa dangal, tungkol sa tiwala, at higit sa lahat tungkol sa pamilya. "Ang pundasyon ng bawat matagumpay na tao," sabi niya, habang nakatingin kina Tita Imelda at Clarice, "ay isang matatag na pamilya. Isang pamilyang nagtutulungan, nagmamahalan, at hindi kailanman nag-iiwanan." Habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, ang aking mga daliri ay marahang nag-dial ng isang numero. Isang simpleng text message ang aking ipinadala. Ngayon na. Nagpatuloy si Papa sa kanyang talumpati. Ngunit habang siya ay nagsasalita, napansin ko ang isang bahagyang pagbabago sa kapaligiran. Mula sa mga gilid ng ballroom, tahimik na pumasok ang ilang mga lalaking nakasuot na itim. Hindi sila mga bisita. Ang kanilang mga kilos ay propesyonal, ang kanilang mga mata ay alerto. Walang sino man ang nakapansin sa kanila maliban sa akin. At kaya ngayong gabi, pagtatapos ni Papa, itinaas ang kanyang kopita ng alak. Iniaalay ko ang karangalang ito sa aking pamilya at sa lahat ng pamilyang Pilipino na patuloy na naniniwala sa lakas ng pagkakaisa. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa man humupa ang palakpakan, ang mga lalaking nakasuot ay nagsimula ng maglakad.
Ang kanilang mga yapak ay walang tunog sa makapal na karpet, ngunit ang kanilang presensya ay tila nagpapabigat sa hangin. Dire-diretso silang umakyat sa entablado. Ang musika ay biglang humina. Ang mga palakpak ay natigil. Ang mga bulungan ay nagsimula. Isang lalaki, na sa tingin ko ay siyang pinuno, ang lumapit kay Papa. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanggulo. Marahan at malinaw, mayroon siyang sinabi kay Papa na tanging siya lang ang nakarinig. At pagkatapos, inilabas niya ang isang nakatuping papel. Isang warrant of arrest. Ang mukha ni Ramon Dominguez ay nagbago. Ang kulay ay nawala mula rito na parang isang pintura na binuhusan ng tubig. Ang kanyang ngiti ay natunaw, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito, pagkatapos ay takot, at sa huli, ng lubos na hindi paniniwala. Ang sunod-sunod na kislap ng mga kamera mula sa media, sa ibaba ng entablado ang siyang bumasag sa katahimikan. Ang mga cellphone ng mga bisita ay biglang nagsilabasan, nagre-record. What is the meaning of this? Narinig kong sigaw ni Tita Imelda, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng lumalaking ingay. Nakita ko ang pagbagsak ng hawak na kopita ni Clarice. Isang matinis na tunog ng nababasag na kristal ang umaling-awngaw na sinundan ng pagkalat ng gintong alak sa puting mantel. Ang kanilang perpektong mundo ay nabasag, literal at makasagisag. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga mata ni Papa ay naghahanap sa dagat ng mga mukha. At natagpuan niya ako. Nakatayo sa tabi ng haligi. Tahimik. Hindi gumagalaw. Ang aming mga mata ay nagtagpo. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang tanong. Isang desperadong tanong. At pagkatapos, ang pagkaunawa. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa posas na malapit nang ilagay sa kanyang mga kamay. Hindi ko iniwas ang aking tingin. Hindi ako ngumiti. Hindi ako umiyak. Tiningnan ko lamang siya at sa aking mga mata, ipinakita ko sa kanya ang lahat ng sakit na itinago ko sa loob ng 24 na taon. Tumalikod ako. Dahan-dahan akong naglakad palayo sa kaguluhan. Habang papalabas ako ng ballroom, ang huling imahe na nakita ko ay ang pagbagsak ng mga luha sa mukha ni Clarice at ang pagkawala ng kulay sa mukha ni Tita Imelda. Ang kanilang huling sayaw ay tapos na. Paglabas ko sa artipisyal na liwanag ng hotel, sinalubong ako ng malamig at tahimik na hangin ng gabi. Huminga ako ng malalim. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang hangin na aking nilanghap ay hangin ng kalayaan. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyaring kaguluhan. Ngunit para sa buong Maynila, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Ramon Dominguez ay mas mabilis pang kumalat kaysa sa sinag ng araw. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng pahayagan, hindi bilang isang pilantropo, kundi bilang isang magnanakaw. Ang kanilang perpektong pamilya ay ang bagong sentro ng iskandalo. Ngunit hindi ako nagising sa mansyon para saksihan ang kanilang pagguho. Ang gabi ng kalayaan ko ay ginugol ko sa isang maliit at malinis na paupahan, malayo sa karangyaan at kasinungalingan. At sa aking paggising, isang lugar lamang ang gusto kong puntahan. Ang pampublikong aklatan ng San Juan ay hindi nagbago. Ang amoy ng mga lumang libro at kahoy ay pareho pa rin. Ang alikabok ay sumasayaw pa rin sa sinag ng araw na tumatagos sa mataas na bintana. Ito ang aking kanlungan. Ang simbahan na itinayo sa mga alaala namin ni Lolo Benito. Doon, sa gitna ng mga estante ng mga kwento, naghihintay sa akin si Attorney Reyes. Ngumiti siya nang makita niya ako. Isang ngiti na hindi na puno ng pag-aalala, kundi ng respeto. Tapos na ang lahat, Lira, sabi niya. Iniabot sa akin ang isang makapal na sobre. Ang lahat ng asset ng trust fund ay legal at opisyal
nang nasa ilalim ng pangalan mo. Walang sino man ang makakakuha nito sa'yo. Malaya ka na. Binuksan ko ang sobre. Sa loob nakita ko ang mga numero. Mga numero na kayang bumili ng 10 mansyon, ng 100 mamahaling sasakyan, ng isang buhay na hindi ko kailanman pinangarap. Tiningnan ko ang mga ito, ngunit wala akong naramdamang kagalakan. Wala akong naramdamang pag-aari. Isinara ko ang sobre at ibinalik sa kanya. Hindi ko po kailangan yan, sabi ko sa isang boses na kalmado at buo. Hindi po para sa akin ang perang yan. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Attorney Reyes. Mayroon po akong ibang plano, Attorney. Pagpapatuloy ko. Gusto ko pong gamitin ang lahat ng ito, ang bawat sentimo, para itayo ang Benito Dominguez Scholarship Foundation. Tumingin ako sa paligid ng aklatan, sa iilang mga bata na tahimik na nagbabasa sa mga sulok. Para po ito sa mga batang katulad ko, mga batang hindi nakikita, mga batang kinalimutan. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataon na hindi ibinigay sa akin. Isang pagkakataon na makapag-aral, mangarap, at maramdaman na may halaga sila sa mundong ito. Yan po ang tunay na pamana ni Lolo Benito. Hindi ang pera, kundi ang pag-asa. Ang pagtataka sa mukha ni Attorney Reyes ay napalitan ng isang malalim na paghanga. Tumango siya ng dahan-dahan. Ang iyong lolo, sabi niya, ay siguradong ipinagmamalaki ka ngayon. Naglakad ako patungo sa isang partikular na sulok ng aklatan, sa tabi ng bintana. Doon nakatayo ang isang lumang upuang kahoy, ang paboritong upuan ni Lolo. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang puting bulaklak, isang sampagita, at maingat na inilapag ito sa upuan. Isang tahimik na alay. Isang pasasalamat. Habang nakatayo ako roon, napansin ko ang isang batang babae sa kabilang mesa. Mag-isa lamang siyang nagbabasa ng isang makapal na libro. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa na tuklasin ang ibang mundo. Sa isang iglap, nakita ko ang aking sarili sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na hindi na nagtatago ng sakit o takot. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at layunin. Mayroon pa palang isang bagay, Lira, sabi ni Attorney Reyes na lumapit sa akin. Ang kanyang boses ay muling naging seryoso. Ang paglilitis kay Ramon ay malapit nang magsimula. At bilang pangunahing saksi, formal kang iniimbitahan ng taga-usig na dumalo. Ang ngiti sa aking mga labi ay dahan-dahang nawala. Ang nakaraan ay muling kumakatok. Haharapin ko ba ito sa huling pagkakataon? Ang Hall of Justice ay isang gusaling malamig at walang kaluluwa. Ang bawat dingding ay tila saksi sa libu-libong kwento ng pighati at paghahanap ng katarungan. Ang hangin sa loob ay mabigat. Dala ang bigat ng mga kasalanan at mga panghihinayang. Ngunit hindi ako pumasok. Nanatili ako sa labas, nakaupo sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Mula sa aking kinauupuan, tanaw ko ang malaking pinto kung saan pumapasok ang mga taong may kinalaman sa paglilitis. Pinili kong hindi maging isa sa kanila. Hindi ko kailangan ng isang hukom para sabihin sa akin kung ano ang tama. Alam ko na, hindi ko kailangan ng isang korte para bigyan ako ng pagsasara. Ang aking pagsasara ay natagpuan ko na sa aklatan. Nakita ko ang pagdating ng isang taxi. Mula rito ay bumaba sina Tita Imelda at Clarice. Ang dating makikinang nilang mga damit ay napalitan ng simpleng itim na bestida. Ang kanilang mga mukha ay walang kolorete at sa ilalim ng kanilang mga mata ay may maiitim na bilog. Ang kanilang dating pagmamataas ay nawala
napalitan ng isang anyo ng pagod at pagkatalo. Sinubukan nilang pumasok sa gusali, ngunit hinarang sila ng isang gwardiya. Hindi sila pinapasok. Nakatayo sila roon, nalilito at napapahiya, habang ang iilang mga tao sa paligid ay nakatingin at nagbubulungan. Sa isang iglap, nagtama ang aming mga mata. Mula sa malayo, nakita ko ang kanilang tingin. Puno ito ng galit, puno ng paninisi. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ko ang isang bagay na bago. Takot at kawalan ng kapangyarihan. Hindi ako gumanti ng tingin na may galit. Hindi rin ako ngumiti. Tiningnan ko lamang sila at pagkatapos ay marahan kong iniwas ang aking paningin. Tapos na ako sa kanila. Ang kanilang galit ay hindi na makakatagos sa akin. Sila ay mga multo na lamang mula sa isang nakaraang buhay. Maya-maya pa, lumabas si attorney. Reyes mula sa malaking pinto. Naglakad siya palapit sa akin, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit kalmado. Tapos na, sabi niya. Guilty on all counts. 20 years, walang piyansa. 20 taon, isang buhay. Tumango lamang ako. Walang saya, walang pagdiriwang. Tanging isang malalim at tahimik na pagtanggap. Hindi ka ba pumasok? Tanong niya. Hindi ko na po kailangan, sagot ko. Ang hatol niya ay hindi sa korte nagmula, kundi sa mga desisyon na ginawa niya sa buong buhay niya. Tumango si attorney. Reyes. Naiintindihan ko. Nag-abot siya ng kamay. Isang karangalan na makilala ka, Lira Dominguez. Ang iyong lolo ay magiging napaka-proud. Tinanggap ko ang kanyang kamay. Salamat po sa lahat, attorney. Utang ko po sa inyo ang lahat. Nagpaalam kami at naglakad siya palayo. Naiwan akong mag-isa sa ilalim ng puno ng akasya. Tumingala ako at pinanood ang paggalaw ng mga dahon habang hinahangin. Ang bigat na matagal kong pinasan sa aking mga balikat. Ang bigat ng pagiging hindi nakikita. Ang bigat ng paghahangad ng pagmamahal na hindi kailanman darating. Ang bigat ng galit. Lahat ng iyon ay dahan-dahang nawala, na parang mga alikabok na tinatangay ng hangin. Tumayo ako. Sa di kalayuan, may nakita akong isang nagtitinda ng sorbetes. Naglakad ako palapit at bumili ng isang apa na may 3 kulay. Isang maliit at simpleng bagay na hindi ko kailanman nagawa noong bata ako. Habang kinakain ko ang sorbetes, ang tamis at lamig nito ay isang paalala na ang buhay ay nagpapatuloy. Naglakad ako palayo sa Hall of Justice, palayo sa mga anino ng aking nakaraan. Bawat hakbang ay magaan, bawat paghinga ay maluwag. Tumingin ako sa abot-tanaw, kung saan ang asul na langit ay sumasalubong sa mga gusali ng syudad. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang bagong kabanata, ang aking kabanata. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat. 5 taon ang lumipas. Ang maliit na pampublikong aklatan ng San Juan ay hindi na maliit. Sa tabi nito ngayon ay nakatayo ang isang bago at modernong gusali, ang Benito Dominguez Learning Center. Hindi ito isang lugar na puno ng karangyaan, ngunit puno ito ng buhay. Ang bawat sulok ay puno ng mga batang nagbabasa, nag-aaral, at nangangarap. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga pahinang binubuklat at mahihinang tawanan. Ito ang aking hardin. Nasa gitna ako ng isang bilog ng mga bata, nakaupo sa isang maliit na upuan. Nagbabasa ako ng isang kwento tungkol sa isang alitaptap na natutong ipagmalaki ang sarili nitong liwanag. Ang mga mata ng mga bata ay nakatutok sa akin. Ang kanilang mga isipan ay naglalakbay kasama ng mga salita. Sa mga mukha nila, nakikita ko ang hindi mabilang na posibilidad. Dito, wala nang batang invisible. Miss Lira, ano po ang nangyari sa alitaptap? Tanong ng isang maliit na batang babae. Ngumiti ako.
Natagpuan niya na ang kanyang liwanag ay sapat na at ginamit niya ito para tulungan ang ibang mga alitap-tap na mahanap din ang kanila. Pagkatapos ng storytelling session, naglakad-lakad ako sa center. Bawat silid-aralan, bawat computer, bawat libro sa estante ay isang testamento sa pagmamahal ng isang lolo. Ang pera ay naging pagkakataon. Ang sakit ay naging pag-asa. Hindi na ako bumalik sa mundo ni na Ramon Dominguez. Paminsan-minsan, nababasa ko ang tungkol sa kanila. Si Ramon ay nasa bilangguan pa rin, isang anino na lamang ng dati niyang sarili. Si Imelda, matapos maubos ang lahat ng natitira nilang yaman sa mga abogado, ay namumuhay ng simple sa probinsya, malayo sa alta sosyedad na dati niyang sinasamba. Si Clarice naman ay nagpakasal sa isang dayuhan at umalis ng bansa, sinusubukang takasan ang isang pangalan na nabahiran ng kahihiyan. Naawa ba ako sa kanila? Hindi. Galit pa ba ako? Hindi na rin. Sila ay mga tauhan na lamang sa isang libro na matagal ko nang naisara. Ang pagpapatawad, natutunan ko, ay hindi tungkol sa paglimot sa sakit na idinulot nila. Ito ay tungkol sa hindi na pagbibigay sa kanila ng kapangyarihan na saktan ka pa sa kasalukuyan. Ang aking kapayapaan ay hindi nagmula sa kanilang pagsisisi, kundi sa aking sariling pagbangon. Lumabas ako sa hardin sa likod ng center. May mga bulaklak, mga gulay, at isang maliit na puno ng akasya sa gitna. Umupo ako sa isang bangko sa ilalim nito, ang parehong uri ng bangko kung saan ako umupo sa labas ng Hall of Justice. Ngunit ngayon, ang pakiramdam ay ibang-iba na. Ang aking buhay ay simple. Wala akong mansyon o mamahaling sasakyan. Ang aking kayamanan ay ang mga ngiti ng mga batang tinutulungan ng pundasyon. Ang aking tagumpay ay ang bawat batang nakakatapos ng pag-aaral. Hindi ko hinanap ang kaligayahan sa pag-ibig ng isang lalaki. Natagpuan ko ito sa pag-ibig na ibinibigay ko sa komunidad. Mula sa malayo, tinawag ako ng isa sa mga staff. Mayroon daw bagong batch ng mga scholar na gustong makipagkilala sa akin. Tumayo ako. Habang naglalakad ako pabalik sa gusali, ang sinag ng hapon ay tumama sa aking muka. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang init nito. Noong araw, tinuruan ako ni Lolo Benito na hindi ko kailangan ng sinuman para makita ako upang ako ay umiral. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na diwa ng pag-iral ay hindi ang makita ng iba, kundi ang maging liwanag para sa kanila. Ako, si Lyra Dominguez. Dati, isang anino. Ngayon, isang hardinera ng mga pangarap. At ang aking kwento, sa wakas, ay akin ng tunay.